Nagulantang ang publiko matapos pumutok ang balitang bumaliktad na si Executive Secretary Bersamin laban kay Pangulong Kuting Jr. sa gitna ng mga negasyon ng katiwalian sa administrasyon. Sa isang closed-door hearing sa Kamara, isiniwalat ni Bersamin ang di ng mga sabwatan sa loob ng gobyerno, kabilang ang mga illegal na transaksyon at pagsasabwatan ng mga matataas na opisyal upang ma-divert ang pondo ng bayan. Ayon kay Bersamin, matagal na siyang nananahimik ngunit hindi na raw niya kayang sikmurain ang mga maling gawain. Maring kinondena ng mga ilang mambabatas at civic groups ang mga revelasyong ito na kanilang tinatawag na pinakamalaking iskandalo sa kasaysayan ng administrasyon. Ayon kay Representative Rodante Barcoleta, kung totoong mga ibinunyag ni Bersamin, hindi na tayo dapat magbulag-bulagan. Kailangang managot ang sinuman kahit pa ang pinakamataas na opisyal ng bansa. Sa kabilang banda na nanatiling tahimik ang Malacanang ukol sa mga negasyon, ngunit inaasahan ng publiko ang opisyal na pahayag ng Pangulo sa mga susunod na araw. Sa kabila ng pagbubunyag, patuloy na hinihingi ng taong bayan ng hustisya at transparency mula sa administrasyon. Ang revelasyon ni Bersamin ay tinuturing na isang malakas na hamon sa integridad ng gobyerno, habang umaasa ang sambayanan na magkakaroon ng malinaw na resultang imbestigasyon. Marami ang nagtatanong, sino pa ang kasangkot at magtutuloy-tuloy ba ang paglakas ng mga kaalyado ng Pangulo? At yun nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Malacanang dyan eh. Dapat talaga ang sasagot dyan. Sino? Si Tamba. Si Tamba dapat. Tsaka sino? Si Kilay. Sila dapat ang sasagot. Kasi natapos na yung bicameral committee report na kung saan magpo-proceed na sila doon sa tinatawag natin General Appropriation Bill. Yung General Appropriation Bill, yun ang magiging tulay para magkaroon ng GAA, yung General Appropriation Act na pipirma ni Bobong Marcos. Kaya si Manong Bersamin, tumpak, huwag kayong magsalita dyan sa Malacanang ha. Kung wala kayong kinalaman doon sa tinatawag na fourth chamber na kumumpleto doon sa mga numero, doon sa GAB, huwag kayong kikibo. Oy, Bobong Marcos, huwag kang kikibo kung wala kayong kinalaman dyan sa pagkukumpleto ng mga nawawalang numero doon sa blanco na pinirmahan ng mga miyembro ng bicameral committee. Ngayon, tama, tumpak. Dyan palang tumama ang Malacanang. Manahimik kayo. Kasi kung kumpleto naman ang numero ng GAB, wala kayong dapat ipaliwanag. Dapat talaga, ang magpaliwanag dyan ay yung kampo ni Tamba. Tuloy natin mga kareason. Maganda to. Huwag kayong aalis. Ang umalis ay isang bakulaw. Alright. Sabi ni Budget Secretary Amena Pangandaman, walang blanco sa isinumite sa kanilang kopya ng General Appropriations Bill. So yung sinasabi po nila na blanco, sila din lang din po ang makakapagpuno nung blanco. Kung totoo ang aligasyon na may mga blankong halaga sa BICAM report na pinunan umano matapos itong maratipikahan na, mali daw ito, sabi ni Professor Dan Gatmaytan ng University of the Philippines College of Law na nagtuturo ng constitutional law. Sabi niya, pagkatapos sa ratifikasyon, wala na dapat madagdag o mababawas at dapat parehas ang nilalaman ng BICAM report sa enrolled bill na isinumite sa Pangulo. Pag tapos na yan sa BICAM, tapos na yung insertions, tapos na yung mga appropriations, hindi mo na pwedeng palitan yan. Ang pwede lang gawin, mga typo, mga form to make it consistent. Pero yung maglagay ng value sa mga blank na appropriation, that cannot be done. Kasi dapat yan nga yung dapat pinagkasunduan na yan ng both houses. Nagsabi na mga pumupuna sa... Naku po! Ano po yun? UP. Nagtuturo po yan ng constitutional law. Hindi hindi siya pro Duterte, hindi siya pro Marcos, hindi siya Pinklawan, hindi natin alam. Pero yun, hindi pwedeng magsinungaling yun kasi professor yun eh. Alam nga naman, sabi niya pwede, ganun, tapos nagtuturo siya ng constitutional law. Hindi pwede yun. Kaya sabi niya, hindi na pwede maglagay ng value ng numero dyan. Pwede lang typographical error. Kaya napansin natin, si Kimbo, runaway, nawalan ng hangas. O, di ba? Nawalan na po ng angas si Kimbo.
Yung angas niya nung binabanatan niyang si VP Sara Duterte, yung tapang ni Kimbo, wala. Si Tamba nga, wala ng tapang eh. Hindi nga nagsasalita si Tamba luslus eh. Kasi alam nila may sablay. Ngayon, ito namang si Kilay, feeling niya, napakagaling niyang lawyer. Napakagaling niya. Hindi niya alam kung paano niya paliwanag. At ito namang ito, pakinggan natin ha. Si Grace po, wala daw problema. Paano yun? Paano mo i-explain yung ni Asper Kadapan? Paano mo i-explain yung papel na nanggaling sa Senado na tangan-tangan ng UNTV at yung papel na tangan-tangan ni Bato de la Rosa, ni si Raul Manuel, ni Congressman Ungab, ni marami pang iba. Napansin nila maraming maraming blank. So ang problema, sabi ni Manong Bersamin, wag kami, sila. Wala na, nagkaka-Indianan na po, nagkakalaglagan na. Nilalaglag na po ni Manong Bersamin ang kampo ng mga kadiliman sa Kongreso. Nagkakalaglagan na po. Tuloy po natin. Napakaganda nito. Tuloy natin. BICAM report, nadudulog sila sa Supreme Court. Kaya nagkaroon ng agam-agam. Ulitin po natin yung para mas maliwanag at clear. Baka kasi... Diyan. Ulitin natin para marinig natin mausay. Sa Pangulo. Pagtapos na niya sa BICAM, tapos na yung insertions, tapos na yung mga appropriations. Hindi mo na pwedeng palitan yan. Ang pwede lang gawin, mga typo, mga form to make it consistent. Pero yung maglagay ng value sa mga blank na appropriation, that cannot be done. Kasi dapat yan nga yung dapat pinagkasunduan na yan ng both houses. Nagsabi na mga pumupuna sa BICAM report, nadudulog sila sa Supreme Court. Kaya nagkaroon ng agam-agam sakaling ipatigil nito ang pagpapatupad ng 2025 budget. Pero tiwala si Bersamin na minsan nagsilbing Chief Justice ng Korte Suprema na hindi ito mangyayari. I cannot understand if the Supreme Court will have that tendency to put a stop to it, even if any of those challengers will ask for a TRO. Di ba? Dapat itong si Manong Bersamin, hindi siya nagsasalita na ganyan. Kasi parang ini-influensyan mo na yung Supreme Court kasi dati kang Chief Justice dun, di ba? Sa tingin ko lang, dapat hindi siya nagpapahayag ng ganyan. Magiging hindi patas yan para sinasabi niya, hindi niya kasi dating Chief Justice yan eh. Sa ayaw siya gusto mo, may kaibigan pa siya doon sa loob, di ba? Ngayon, parang ini-influensyaan na niya, bawal yan. Tapos yung si maraming dinimanda ng sedition, di ba? Di ba dapat bawal yan? Hindi ba sedition yan pagdating sa... Hindi ba yun? Hindi. Tanong lang yun. Di ba? Kasi parang ini-influensyan mo na, di ba? Pag ini-influensyan mo ng ganyan, ano ba yan? Ang tawag dyan yung sinabi ng Pangulong Duterte yun eh. Yung parang inuudyukan mo, ganun. Huwag ganyan, Manong Bersamin, manahimik ka na, di ba? Hindi ko naman sinabing manahimik ka na dahil matanda ka na. Huwag naman bias na ganyan, galing ka Supreme Court, tapos magsasabi ka na, ganun, hindi patas yan, Manong Bersamin. Sa pananaw ko lang. Because the government must function, must be run. Now, sasabihin nila, fall back on the... Tema na hindi ito mangyayari. I cannot understand if the Supreme Court will have that tendency to put a stop to it, even if any of those challengers will ask for a TRO. Because the government must function, must be run. Now, sasabihin nila, fall back on the reenacted budget. But the reenacted budget can come only when there is a finding that it has been vetoed or the Supreme Court has nullified the present budget. But that is yet to be in the end of the year or maybe when this resolution of these challenges will have been delivered. Di ba? Hindi na naman ako agree dun. Sabi niya, dapat daw, ang gobyerno ay nagraran. Hindi pwedeng i-TRO. Hindi pwedeng i-TRO ang nangyayaring budgetary issue. From the get-go, Manong Bersamin, mali na. From the get-go, corrupt na nga yung budget mali na nga corrupted na Ibig mo sabihin, kahit alam mong mali, tutuloy-tuloy mo pa yan? Ha? Hindi mo ititigil yan? Para maiwas to? Ibig mo sabihin, sige, dire-diretso mo na yan. Okay lang yan.
Mali nga may problema nga. May problema. Sasabihin mo, okay lang yan, dire-diretso mo na, matututas tayo niyan. Di ba? Hindi solusyon sa problema yung hindi mo ipapatigil ang isang problema, magtutuloy-tuloy yan. Ang kalalabasan niyan, distraction. Kasi pinabayaan natin. O hinto natin, wala naman mangyayari sa atin eh. Ihinto natin yan, hindi natin ihinto yan. Magnanakaw pa rin ng mga yan. Di ba? Ngayon, ihinto natin, ayusin. Sabi mo, gumigewang yung manubela ng kotse, ganun. Sasabihin mo, okay na yan, sige na, huwag mong ihinto, magtatagal lang tayo. O na-aksidente tayo ngayon. Hindi tama yun. Hindi tama yung prinsipyo ni Bersamin na ganun. Ang kailangan itama ay itama. O, di ba? Pay the consequences. Nagkamali tayo, tao lang, nagkamali sila. Akala nila magagago nila si Ungab. Hindi nila nagago si Ungab ngayon. Alam nga naman, magtutuloy-tuloy tayo sa mali, Manong Bersamin. Ganun ba na pag-aralan mo sa pagiging Chief Justice? Na kahit mali na, dire-diretso mo pa rin yan para lamang hindi tumigil yung operation? Yung isang makina mo sa pabrika may problema. Natatanggal yung tornilyo. Sasabihin mo, madidelay yung production natin ng mga sardinas, tuloy-tuloy mo na yan. Biglang nagkaroon ng aksidente, sumabugo. Ano mangyayari dun? Hinto mo yung operasyon, ayusin, higpitan yung mga tornilyo, palitan yung mga pyesa, at paandar na naman, goods na goods, di yung mga nasayang na oras na panahon, kasalanan natin yun. Di ba, mayroong mga pasariling interes ang nagkasala doon. O lahat tayo damay. Di ba, mali po yun. Hindi tayo dapat mag-agree doon sa sinabi ni Manong Bersamin. Para mas malinaw, pakinggan ninyo, hindi ako agree dito sa sinabi niya eh. Supreme Court, justice ka pa naman. Kahit mali na, nasimulan ng mali. Ang nasimulan ng mali, kailanman hindi magiging tama, Manong Bersamin. Do not compromise. Depende, mayroong compromise agreement, pero dito hindi tayo dapat mag-compromise. Bakit? Kailangan nating panagutin yung mga taong tumarantado dyan sa BICAM, Manong Bersamin. Hindi ka pabor doon? Na malaman natin kung sinong tumarantado dyan, kung sinong gumawa ng labag sa batas. Hindi natin sila papanagutin. Papanagutin natin sila, Manong Bersamin, tumulong ka. Tumulong ka na malaman kung sino yun kasi executive secretary ka. Dapat bigyan mo ng advice si Bonget na kailangan malaman natin ang tumarantado sa pinaka-corrupt na budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Di ba, agree po ba kayo mga ka-reaction na dapat papanagutin yung mga taong involved, yung mga magician na gumawa ng katarantaduan dyan sa BICAM na nagkaroon ng numero yun dun sa General Appropriation Bill na dun sa pinagkasunduhan sa BICAM ay puro mga blanco, walang nakasulat dun. Kaya naman kabadong-kabado si Kimbo At nananahimik lahat ng mga bicameral members. Si Gonzales, tahimik. Lahat sila tahimik. Si Tambalos, di ba ang tatapang ng mga yan? Di ba? Si Akop, di ba? Miyembro yan nakita ko yan Si JJ Suarez, di ba miyembro yan? Wala, hindi sila nagsasalita. Di ba? Si Kimbo nga, takbo ng takbo 3 beses. Hindi mahuli-huli ng mga reporter. Ngayon, mga ka-reaction, ano ba kayo dito? Sang-ayon ba kayo sa sinabi ni Bersamin dito? Napabayaan na lang kasi dapat mag-run yung gobyerno. Nagra-run yung gobyerno sa maling direksyon. Hindi mo ba ititigil yan? Bumabangga ka na nga Nagkagewang-gewang na ang gobyerno natin dahil sa mga tumatarantado sa ating lipunan sa ating pera ng bayan Dire-diretso pa rin yan, hindi natin itatama. Titigil natin yan at papanagutin natin lahat ng mga tumarantado dyan sa BICAM. Ititigil natin yan at pananagutin natin sila dahil makukulong sila. Hindi pwede yan. Mananagot sila sa batas kung kinakailangan. At yung mga miyembro ng Supreme Court, mga judges o justices sa Supreme Court, dapat ang payo ko sa inyo, huwag kayong makikinig sa mga ganong salasalita katulad ni Manong Bersamin. Yun lang ang payo ko kung siya marunong siyang magbigay ng punto de vista niya na
Saka siya, hindi, wag mong i-influensya ng Supreme Court. Wag kang mag-i-influensya sa Supreme Court. Pakinggan po ninyo, ha. ng 2025 budget. Pero tiwala si Bersamin na minsan nagsilbing Chief Justice ng Korte Suprema Oo. na hindi ito mangyayari. I cannot understand if the Supreme Court will have that tendency to put a stop to it, even if any of those challengers will ask for a TRO. Because the government must function, must be run. Oo. Now, sasabihin nila, fall back on the reenacted budget. But the reenacted budget can come only when there is a finding that it has been vetoed or the government, the Supreme Court has nullified the present budget. Kaya nga pumunta doon si Ungab eh. Kaya nga pumunta doon si Ungab. Hihingi siya ng kapagpaliwanagan. Ang karampatang gamot sa sakit ng bayan kung tayo ay naniniwala pa rin sa kataas-taasang hukom sa Supreme Court na siya na lang ang ating pag-asa. Dahil yung Senado, yung Kongreso, Supreme Court na lang ang ating pag-asa na masasabihan ng ating sama ng loob, ng ating iniinda, ng ating problema. Saan pa tayo pupunta mga kareaksyon? Saan pa tayo pupunta? Kung yung mismong dating former Chief Justice ay nagbibigay ng payo, nagbibigay ng kanyang punto de vista sa mga justices diyan sa Supreme Court, saan pa tayo pupunta niyan? Diba? At kung naalala nila, yung expose ni SAS patungkol dan sa heavy luggage na di umano ay na-impluensya ni Tamba ang mga justices ng Supreme Court na pumabor doon sa gustong paboran ni Tamba, doon sa Okada. Kung totoo man yun, pwede palang ma-impluensya ng Supreme Court. Kaya nawawalan na minsan ng gana ang mga tao at nawawalan na ng pag-asa sa mga ganitong issue. Di ba mga kareaksyon? At ngayon, itong si Bersamin, nagsasalita po siya. Nagsasalita siya ng para bagang nagsasabi siya ng kanyang saloobin at pananaw dito sa issue na ito na dapat isa ka, Bersamin, sa maghahanap at hanapin natin yung mga salarin, hanapin natin yung mga tiwali, at hanapin natin yung bumaboy sa bawat isang Pilipino sa ginawa nila dyan sa Baykam. Tama po ba yan mga kareaksyon? Tama yun eh. Kasi, mantagin mo yung ginagawa nilang yan. Meron ka bang pinoprotektahan, Bersamin, sa pagsasalita mong ganyan? Tanong lang. Meron ka bang pinoprotektahan, former Chief Justice? Meron ba? Meron ba kayong tinatago? Wala. Pupuntahan namin si Tamba, ganun. Silang tatanungin namin. O kung ganun, manahimik na lang kayo. Tama na yung sinabi mo na ang dapat managot yan yung Kongreso at Senado. Kami wala kaming pananagutan. Period. Wala nang dapat maririnig sa inyo. Na makaka-impluensya sa gagawin ni Congressman Ungab na may maririnig ka na. Kaya dapat manawagan tayo sa Supreme Court eh. Dapat yung Supreme Court natin ay tayuan nila kung ano yung dapat nilang tayuan. Ang ikabubuti ng bayan sa pangmatagalan. Huwag nilang pakinggan si Bersamin na nagraran. Stop natin. Stop natin. Total wala naman nangyayari. Stop or running the government in this very moment doesn't make any difference. Umulan, bumaha, walang flood control. Diba? Walang flood control. Naubos ang kaban ng bayan sa akap. Walang masasabi nating flagship na infrastructure na ginawa ni Bobong Marcos. Puro mga ribbon cutting na pasimuno ng mga nakaraang administrasyon. Hindi lang si Pangulong Duterte, yung mga naunang administrasyon pa na natapos ngayong panahon ni Bobong Marcos. Pero yung tinatawag nating flagship infrastructure project, wala. Wala po mga kareaksyon. 20 pesos na bigas, wala. Kaya hindi dapat nagsasalita ng ganito si Manong Bersamin. Huwag siyang magpapakawala ng salita na pwedeng ma-impluensyahan yung mga nasa Supreme Court. Di po ba mga ka-reaction? Ngayon, pakinggan natin narinig po natin yung sinabi nung narinig po natin yung sinabi nung UP professor, no? Narinig po natin yung sinabi nung UP professor,
Ano po sabi ng UP professor? Bago po natin pakinggan muli ang sinabi ni Grace po, pakinggan lang natin yung sinabi ng UP professor. 50 seconds lang to, wala pa. Tingnan natin ha. Po ang makakapagpuno nung blanco. Kung totoo ang aligasyon na may mga blankong halaga sa BICAM report na pinunan umano matapos itong maratipikahan na, mali daw ito, sabi ni Professor Dangat Mayta ng University of the Philippines College of Law na nagtuturo ng constitutional law. Sabi niya, pagkatapos ng ratifikasyon, wala na dapat madagdag o mababawas at dapat parehas ang nilalaman ng BICAM report sa enrolled bill na isinumite sa Pangulo. Pagtapos na yan sa BICAM, tapos na yung insertions, tapos na yung mga appropriations, hindi mo na pwedeng palitan yan. Ang pwede lang gawin, mga typo, mga form to make it consistent. Pero yung maglagay ng value sa mga blank na appropriation, that cannot be done. Kasi dapat yan nga yung dapat pinagkasunduan na yan ng both houses. Nagsabi na mga pumupuna sa BICAM report na dudulog sila sa Supreme Court kaya nagkaroon ng agam-agam sakaling ipatigil nito ang pagpapatupad ng 2025 budget. Di ba? Ngayon mga karyasod, pakinggan natin si Grace po. Sa kabila ng ipinakitang BICAM report ng ilang mambabatas kung saan may mga blanco sa ilang pahina, nanindigan si Senadora Grace Poe na chairperson ng Senate Finance Committee na walang mali sa pagpapatibay ng 2025 national budget. Saksi si Joseph Moro. Bilang chairman ng Senate Finance Committee, si Senadora Grace Poe ang nanguna sa pag-aaral at pagdepensa ng panukalang 2025 national budget. Si Poe pinanindigang walang milagro at walang maling nangyari sa pagpasa ng 2025 national budget. Sa kabila ito ng pagsabi ng ilang mambabatas kabilang na sina Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab, Kabataan Party List Representative Raul Manuel at Senadora Amy Marcos na ang niratipikahang Bicameral Conference Committee report may mga blankong probisyon. But in terms of stages, from BICAM report na blanco and then enrolled bill with figures, sinong gumawa nun? No, alam mo, pag sa enrolled bill, yun yung pinaka-importante dun sa BICAM. Wala namang blanco dun and all the totals have already been verified and in fact, nung na-enroll yon, wala namang blanco. Sa tama naman talaga yung sinabi din ni Senator Cheese kahapon. Hindi po niya sinagot. Hindi niya sinagot yung tanong ng reporter. Ang sinabi niya yung enroll bill. Hindi yung enroll bill ang tinatanong. Ang tinatanong, yung BICAM report. Yung BICAM committee report, yun ang tinatanong. Pakinggan po natin, hindi po niya sinagot yung tanong . Siyempre, dun sa enroll bill, wala na dun. Napuno na nga . Ang tanong nga, dito ang tanong yan ang tanong. Conference Committee report, may mga blankong probisyon. But in terms of stages, from BICAM report na blanco and then enrolled bill with figures, sinong gumawa nun? Ang tanong niya, doon daw sa enroll bill, dahil doon sa Bicameral Committee report, may blanco, ang tinatanong niya, sinong gumawa? Ang tinatanong niya, sinong gumawa? Iba yung sagot niya Iba po yung sagot niya mga ka-reaction Malayo yung sagot niya Ang sinasagot niya yung GAB yung GAB yung GAB Hindi niya sinagot No, alam mo, pag sa enrolled bill, yun yung pinaka-importante dun sa BICAM. Wala namang blanco dun and all the totals have already been verified and in fact, nung na-enroll yon, wala namang blanco. Sa tama naman talaga yung sinabi din ni Senator Cheese kahapon, which should really be a reference. In fact, also the President has seen, wala naman kaming mga blanco dun sa na-enroll bill namin. Si Marikina represent. Diba? Yung enroll bill ang sinasabi niya, kaya nagsisinungaling si nagsisinungaling. Masasabi ko, nagsisinungaling si Grace po. Nagsisinungaling ka, madam. Sinong kapatid na sinungaling? Magnanakaw. Sino nagsabi niya? Inanay-nanayan mo, si Susan Roses. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!